Cheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Mukhang nalalagay sa hot seat itong si Atty. Harry Roque dahil sa nung ma-raid ang Pogo dito sa Porac, Pampanga. Natatandaan niyo ba itong Pogo na ito? Yung may di umanong nag-leak bago pa nabigyan ng search warrant, yung PAOK at CIDG? Impong binabanggit na dapat ay mga higit 1,000 dayuhan ang inyong masusukol sa inyong operasyon. Mukhang napakalaki po ng bilang. Ano pong dahilan? Nagkaroon ho ba ng leak? Hindi na ho natin count ang possibility. No. Hindi na possibility. Mukhang kumbinsido na nga kami lahat na mayroong talagang leak na nangyari. Kung saan po nang galing yung leak? Yun na po ang ating iniimbestigahan ngayon. Hindi ho titigil ang ating komisyon, yung ating ahensya. Pinapacheck na po ng aming chairman, Executive Secretary Lucas P. Bersamin, at saka ng aming Executive Director, Undersecretary Gilbert D.C. Cruz, kung saan po nagmula yung leak. Kasi nakakalungkot po, tayo ay nag-apply ng search warrant ng mga 10:00 ng umaga sa may Malolos, June 4. Pero ako po ay nasa korte po kasi ako noon, kaya hindi ko alam ano yung mga nangyayari. Pero sabi ng aming mga tao, as early as 10:30, parang may mga movement na. Tapos mga 3 p.m. ay nagpupulasan na, kanya-kanyang pulasan ng mga foreign nationals doon sa area. Then nung nakuha po yung warrant by 6 p.m., makarating ako doon sa lugar ng 8:00, anak ng Tipaklong Tokwa, kulang na ho yung mga tao. Search warrant na inisyu ng judge na kalaunan ay ibinasura dahil daw sa depektibo ito. Ito yung Pogo na yon, Lucky South 99. Maraming nadidiskubring anomalya. Hindi ba ikinagulat nga ni Dr. Winston Casio na may taong taga-gobyerno na may dating mataas na posisyon ang malamang nakasangkot at involved dito sa Pogo na ito? Although hindi pa pinangangalanan kung sinong politiko ito, pero kaugnay rito ay ang pagkakadiskubre ng mga computer at mga dokumento na inisyu di umano ng Malacanang at ng PNP, at ito ay natagpuan mismo sa opisina ng Lucky South 99. At ang mga dokumentong ito ay na-issue nung panumpa ni dating Pangulong Duterte. Kahapon, may mga mahahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Bakit kaya naroroon ang mga dokumentong sinasabi nila na inisyu ng Malacanang at ng PNP? Mga appointment letters, lalo na dun sa isang executive staff na naging tao pa ni Atty. Harry Roque nung siya ay spokesperson pa ni dating Pangulong Duterte. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng iligal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Ayon nga sa balita, itong whirlwind daw na ito ay napaka-generous. Binigyan pa nga ng recognition dahil sa madalas siyang pagbibigay ng tulong at ayuda sa PNP. Agaw atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated, ang real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogo Hub. February 17 nang iginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP HPG Unit 3. At yun kaya ang dahilan kung bakit todo pasa sila at hindi nila nakikita ang mga krimeng nagaganap sa loob mismo ng Lucky South 99? At itong whirlwind na nagpapaupa daw ng lugar at area para sa Lucky South 99 na Pogo ay niretain itong si Atty. Harry Roque bilang abogado noong 2023. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad niyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Well, ako po ay dahil paupahan naman ang negosyo ng aming kliyente na Whirlwind, palagi ko pong sinasabi na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. At siguraduhin nyo na kapag hindi lisensyado ang inyong lessee, huwag kayong papayag. At itong whirlwind ay kinakatawan ni Cassie Ong o Catherine Cassandra Ong. At ayon sa record, siya rin ang kumakatawan sa Lucky South 99 na Pogo.
Lumalabas din daw sa records ng Lucky South 99 na si Atty. Harry Roque ang legal counsel at itong si Cassie Ong ang authorized representative. At ang medyo nakakapagtaka at nakakaduda, bakit naroon ang isang sponsorship letter for visa application na dating staff ng Malacanang na isasama di umano sa biyahe nitong si Atty. Harry Roque papuntang Ukraine at Poland para sa event ng peace process. Ang letter ay may petsang October 2023. Bakit naroon ang sponsorship letter ni Atty. Harry Roque? Nanghingi ba ng ayuda itong si Atty. Harry Roque sa Whirlwind? O kaya dito sa Lucky South 99 na sinasabing siya ang abogado? Kasi ang sabi niya sa sponsorship letter na ito, pabor doon sa staff dati na Malacanang, siya daw ang sasagot ng lahat ng gastusin ng lalaking ito na makakasama niya sa biyahe. Ito pala yung sinasabing dating staff ng Malacanang o ng palasyo na isasama ni Atty. Harry Roque sa kanyang biyahe papuntang Poland at Ukraine. At itong lalaking ito ang kanyang bibigyan ng ayuda sa buong pagtatravel nila. Nakakapagtaka nga rin. Sinabi niya pa sa letter na kakailanganin niya ang isang kasama dahil nga sa kanyang health condition. Bakit kaya hindi yung asawa niya ang isinama niya? Bakit ito pang lalaki na ito na dating staff na Malacanang? So, mula sa pagiging title holder, to executive assistant, to caregiver ba, ang naging trabaho nitong si Alberto de la Serna para kay Atty. Harry Roque? So, maaari kasi ang maging system nito since lawyer ka nga ng nasabing Pogo at ng Whirlwind. Na ibigay ba itong letter ito para makahingi ka rin ng ayuda para sa inyong dalawa? So kung lawyer ka nga ng Whirlwind at ng Lucky South 99, hindi naman malayo na humingi ka ng ayuda para sa iyong pagbabiyahe kasama nga itong lalaking ito. Nakakapagtaka lang kasi kung bakit napunta doon yung sponsorship letter mo, doon pa mismo sa kliyente mo. Tao rin ba ng Lucky South 99 itong taong isasama mo sa iyong biyahe? Kasi kung hindi naman siya tao ng Lucky South 99, bakit nga mapupunta yung letter mo doon? Isa sa ilalim ng PAOK sa pagsusuri ang mga nakuhang papeles. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito, ano? Ang hirap kasing isipin kung paano nakarating ang dokumento mo na ito papunta sa opisina na ngayon ay tinuturing mong kliyente. Mas maganda kasing maipaliwanag yan na mabuti at hindi lang yung no idea why ang isasagot ni Atty. Harry Roque. Ano ba ang naging reaksyon ni Atty. Harry Roque patungkol dito? Kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Hindi niya dininay na yung lalaki na kanyang bibigyan ng ayuda ay talagang kanyang naging empleyado o tauhan. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Ang sabi mo ay nag-aaral pa, pero bakit na i-appoint sa opisina mo bilang executive assistant? Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Pero base dito sa info na ito, nung siya ay sumali sa pagandahang lalaki, siya ay tapos na ng business administration. Yun nga lang, ang sabi niya ay matagal na daw hindi sa kanya konektado. Pero October 2023 lang, ay gumawa ka pa ng affidavit of support. Ikaw ang nangako na magbibigay ng ayuda sa buong biyahe ninyo. June 2024 pa lang. Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang kinahinatnan ng iyong dating staff? Executive assistant mo pa man din. Pag sinabi kasi nating executive assistant, malapit talaga sila sa isa't isa dahil ito ay ginawa mong alalay, kasakasama, at hindi mo inalam kung saan siya tumira habang siya ay iyong tauhan? Hindi ba pag ina-appoint mo as executive assistant, dapat alam mo ang buo niyang pagkatao? Dahil ikaw pa nga ang magbibigay ng ayuda o financial support sa buong biyahe ninyo.
Maikakaila ba ni Atty. Harry Roque na siya din daw ang tumatayong abogado ng Lucky South 99? Dahil nakita sa record, di umano, na siya din ang kumakatawan bilang legal officer. At itong si Cassie Ong ay ang authorized representative ng Lucky South 99 na itong si Cassie Ong ay tinuturing mo ang kliyente dahil sa whirlwind. So, aalamin na lang natin kung gaano ba kalalim ang relasyon ni Atty. Harry Roque dito sa whirlwind at saka dito sa Lucky South 99. Wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Malakas ang ebidensya kasi, so dapat malakas din ang depensa. Mahirap na mere denial lang ang sasabihin. Yun kasi ang pinakamahinang depensa na matuturing. It is well settled nga sa kasong People versus Jovic Pantanosas Amper that denial is an intrinsically weak defense which must be supported by strong evidence of non-culpability to merit credibility. Sana nga maimbestigahan na mabuti ang mga taong sangkot dito, mga politiko or dating politiko at yung mga miyembro ng PNP na masasabi nangungonsinti sa mga ginawang ito ng Lucky South 99 dito sa Porac, Pampanga. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.